siya ba dyan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Masaya mo ba ngayon? Ano po natutunan natin kahapon tungkol sa pangkalusugan? Tungkol saan? Gallbladder. Anong natutunan mo doon tungkol sa ating abdo? Kailangan linisin natin siya? Ilang beses isang taon? Okay. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa alcohol o ang drug abuse. Ang pamagat ko ay feeling good at what risk. Sino dito ang umiinom? Siyempre walang aamin, no? Pero sino ang may kilala na umiinom? Di umamin din kayo. Umamin din kayo. So, sa panahon po ngayon, marami po talaga ang nakakaproblema. No? Marami nakakaproblema sa buhay natin. Ano ba yung problema ang kalimitan na nararanasan niyo, mga kapatid? Walang makain, hindi walang asawa, mga walang pera, walang trabaho, no? Kaya nga, ang ginagawa ng karamihan ay nagda-drugs na lang, no? Bakit ba sila nagda-drugs? Para makalimutan yung problema. No more problem. No? Wala nang problema. Kaya gusto nilang mag-drugs na lang. Ano ba ang alam niyo ng mga drugs? Kung ba't alam na alam niyo yan? Nakakita na ba kayo yan? Cocaine? Heroin? Ito yung in-inject, diba? Ito yung heroin, no? Alam na alam ni Ate A. Okay, pero alam niyo ba, ang pinaka-delikado na drugs ay marijuana. Hindi nga marijuana. Alcohol. Bakit kinonsider na drugs yan? Why we consider alcohol a drug? Okay, so pag-aaralan natin to, no? Ano ba ang epekto ng alcohol? Alam niyo ba, yung alcohol ay matindi talagang problema ay inaabot sa pamilya. Unang-una, magkakasakit ka. Kaka-alcohol mo. Tapos, mawawalan ka pa ng pera dahil yung pera, pinambili mo ng alcohol. Tapos nasisira pa yung pamilya. So marami talaga naging problema, no? Pero sa katawan natin, malaki ang naidudulot niyan. Sa brain, ay nakikita natin na madadamage yung mga brain cells. So kahit yung mga judgment nyo, yung pagdidesisyon nyo, naapektuhan, no? Direkta yan. Kahit kaunti lang alcohol, naapektuhan ang pagdidesisyon nyo. Ano pa? Sa puso, nadadamage po yung heart muscle natin. Nasisira po yan, no? Kaya iwasan po natin talaga. Sa liver, yan po ang pinakamatinding inaatake ng alcohol. Ang sakit po na tinatawag sa liver ay yung cirrhosis. Ano ba yung cirrhosis na yan? Ito yung mapapansin nyo yung tao mahina, walang ganang kumain, sira ang sikmura, at saka masakit, no? Masakit sa right side, no? May pain dito sa right side. Tsaka, sumusuka sila ng dugo. Sumusuka sila ng dugo, at pag matindi na talaga, pag matindi na, ganito na nangyayari. Yun yung tiyan, no? That's the belly. Yan yung nangyayari kapag may cirrhosis tayo. Nakakita po ng pasyente na ganyan. Kaya, iwasan niyo po talaga magkaroon yan. Okay? Ano pa? Nagkakaroon ng hepatitis. Inflammation to doon sa liver. Naninilaw. No? Pag kayo ay nag-alcohol. Yung immune system niyo bumabagsak. Kaya, sa tingin niyo ba, ito ba ang pinakamatinding drugs?
Di ba? Maraming naapektuhan. Mismong kayo ang apektado. Pamilya nyo apektado. Kabuhayan nyo apektado, no? Okay, ano ang mga effects ng alcohol sa iba naman? So, makikita natin sa krimen, merong 2 sa 3 na gumagawa ng krimen ay nasa influensya ng alcohol. 2 out of 3, no? Na tao na kung gumagawa nito ay lasing. Okay, ano pa? Mainitin ang ulo, nagiging violente. Minsan wala ka namang ginagawang masama. Eh, bakit mainit ang ulo ng tatay mo? Bakit mainit ang ulo ng kapatid mo? Lahat na umiinom, no? Eh, wala ka namang ginagawang masama. Nagiging violente, nagiging agresibo. They have aggressive behavior. Ano pa? Sa mga buntis, tandaan niyo po ito, ang buntis na nag-alcohol, yung bata, ay malaki ang tendency na magkaroon ng mental retardation. Okay? Nasisira po ang pamilya. Okay? Ayan. Nakita niyo, talagang ang epekto ng alcohol ay matindi. Lahat naapektuhan. Okay? Ano ba? Bakit ba popular itong alcohol? Bakit ba sikat na sikat? Sa tingin niyo, bakit sikat na sikat ang alcohol? Ano? Sa tingin niyo ba nawawala ang problema? Pagpawala doon ang problema? Hindi nawawala. Dinadagdagan niyo nga ng problema. Okay? Bakit siya popular? Kasi sa mga advertisement, nakakakita ba kayo ng mga billboards na puro alcohol? Marami, di ba? So, nagiging, ina-advertise pa nila yan. Ina-advertise pa kaya lalong napapainom, no? At saka isa pa, yung nagkayayaan lang, somebody invited to drink alcohol. Alam niyo, kahit konti lang yan, ay malaki ang epekto, nagiging addict na kayo. Okay? At alam niyo ba, karamihan sa mga lasinggero, most of the alcohol drinkers are Christians. Most are Christians. At ang alam niyo ba, ang Islam, ang Hinduism, they don't drink alcohol. Tsaka yung ibang relihiyon, no? Karamihan po ay mga Kristiyano. Okay? Kaya nga, alamin po natin talaga ang epekto ng alcohol, no? Masama po yan. Sabi po sa Biblia, wine produces mockers, liquor leads to brawls. Whoever is led astray by drink cannot be wise. Pastor Gatos, tulungan ako sa Tagalog. Ang alak daw ay manunuya. Ang matapang na alak ay manunuya, ano? So, kung sino daw ang umiinom, sino daw ang gumagamit o umiinom nito ay hindi daw po pantas. Tagalog, no? Pantas. Ang sino mang nagpapaligaw nito ay hindi pantas. Kaya nga, pag kayo ay umiinom ng alcohol, hindi kayo pantas. Hindi kayo matalino. Gusto niyo bang matawag na ganon? Gusto niyo matawag na bobo? Kaya nga, unang-una, paano natin maiiwasan yan? Unang-una yung gagawin, admit that drinking alcohol is really bad. That's the first thing to do. Okay? Unang-una nyo, aminin nyo na hindi talaga ito maganda sa katawan. Ilagay nyo yun sa isip nyo. Yun pa lang, malaking tulong na yun. Okay? Pinakita ko ang epekto nito sa katawan, epekto sa pamilya, epekto sa kabuhayan nyo, pati pera nyo na uubos. So marami pa ang drugs, hindi lang alcohol. No? Hindi lang yung mga prohibited drugs, mamukway, hindi lang marijuana. Ano pa? Sigarilyo. No? Bakit tinawag na drugs ang sigarilyo? May nicotine. Yun yung drug. Na kaya yung sigarilyo, gusto nyo ulit manigarilyo ulit. Nakaka-addict talaga. No? Drugs din yan. So, ang tobacco ay pumapatay ng 10,000 tao araw-araw. Mas marami pa ngayon. It kills 10,000 people every day. At alam nyo ba, ang sales ng tobacco ngayon increase at 300% for the past 5 years. It increased 300%, no? Yung sales niya.
So ngayon, marami ng kabataan ang naninigarilyo. Sino dito ang naninigarilyo ng mga kabataan? O wala din aamin? O sino naman yung hindi kilala? O di umamin din. Umamin din kayo. Ulit, no? Iwasan niyo po, ano po yung drug din yan because of nicotine. Ano pa? Ito na naman. Balik na naman tayo sa caffeine. Saan? Anong mga produkto ang may caffeine? Kape. Tsaka yung mga Coke, no? Yung cola. Iwasan niyo yan dahil may drug yan called caffeine. Nakaka-addict po yan. Kaya nga, araw-araw ay gusto uminom. Alam niyo, marami namang alternatibo ng kape, no? May corn coffee, may soy coffee, mas masarap pa. Iwasan niyo lang po yung coffee bean kasi may caffeine po yan. Yung iba, wala naman yung caffeine, no? Kaya nga, kaya yung bigas. Yung bigas, magano kayo? Kung hindi talaga may iwasan mag-cafe, at least walang caffeine, no? Bigas, soya, o kaya yung corn. Ang corn coffee kasi lasa ng barako yan. Kaya maggawa kayo ng corn coffee. Ano na itutulog ito? Siyempre, tataas ang alta presyon, magiging nervyoso kayo, lagi kayong irritable, lagi kayong nag-aalala. No? Kaya yung epekto ng caffeine. Huwag po kayong mag-take ng mga bagay na yan. Okay? Pati ang inyong tiyan ay maapektuhan, ma-upset po yan, hindi po yan. Parang minsan nararamdaman nyo, bakit pa laging masakit ang tiyan nyo? No? Iwasan nyo kape, no? Tsaka yung mga Coke na yan. At hindi kayo makatulog. No? Hindi kayo makatulog. Isa pa, yung drugs. Yung mga nare-reseta ng doktor, hindi ko minamasama lahat. Pero kung ang sakit nyo ay simple lang, like you have headache, you have colds, no? Mga simple, alam nyo, maglakad lang kayo, uminom lang kayo ng maraming tubig. Mga natural method po ang gamitin natin. Huwag po tayo maging dependent sa drugs kasi malaki din po ang epekto niyan sa katawan natin. Kaya nga, ugaliin natin na alamin lagi ang mga epekto nito at ito talaga ay nakakasama, no? So marami kayong natutunan, no, na mga drugs na nakaka-apekto talaga sa ating pangangatawan. Okay? Ano ang dapat gawin? Siyempre, uulitin natin yan. Kumain ng masusustansyang pagkain, maging aktibo, no, araw-araw mag-ehersisyo. At iwasan nyo nga yung mag-discuss ko nung kanina, no, iwasan nyo lahat yon. Alcohol, ng sigarilyo, ano pa, yung mga caffeine, no, iwasan nyo po lahat yan. Okay? Ano pa? Maging normal po kung alam niyo kung nasa normal ang inyong timbang, inyo pong magbawas po kayo ng timbang. At ang importante ay tayo po ay magdasal sa Panginoon na baguhin tayo. Okay? So, ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 29, He gives power to the weak and to those who have no might He increases in strength. Okay, may natutunan mo po na lahat? Ano, magtatanong ba ulit tayo? May dalawa akong tanong, ha? Tingnan natin kung talaga may natutunan kayo. Bakit ang konti lang ang sumasagot? May natutunan po ba? Okay. Si Pastor Ben ay magbibigay ng gift, no? Una kong tanong. Sumagot naman yung mga hindi pa nabibigyan para naman mabigyan lahat, ano? Ano ang pinakamatinding drugs? Sige, si Kuya. Alcohol, tama. So, alcohol po ang pinakamatindi dahil marami po ang naapektuhan yan. No? Isa pa. Okay, next question. Bakit hindi na pinalakpakan si Kuya? Palakpakan nyo naman para kailangan ng iba. Okay? Next question. Ilan ang namamatay? Ilan, hindi pa nga tapos ang tanong ko, may nasa pero na kaagad. Tumataas na kamay. Paano nangyari yun? O sige, sagutin nyo nga. Ang galing talaga ng mga to. Okay, ilan ang namamatay sa tobacco? 10,000. Okay, si Leslie nakabuha. Okay. Palakpakan naman natin. Leslie. Okay, maraming salamat po. At bukas po, no?
Another learning na naman tayo sa ating pangkalusugan. Huwag pong mawawala. Mag-imbita pa po kayo ng marami dahil paganda po ng paganda ang ating lektura. Kaya po, God bless you all and maraming salamat po.